Top or bottom daw ba ako? The most embarrassing thing you've ever done. May nililigawan ka ba ngayon? Magkilikili reveal ka ba sa vlog, please? Magkaka-chance ba na ma-attract ka kay Ate Jai? Maganda ba maging third wheel pagkasama mo ang River? Wild sex experience. Grabe! Ano lang ba? Wild talaga ako. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, sasagutin ko at gagawin ko ang anonymous question. Kasi last time nag-story ako sa IG ko na send me your anonymous question. And grabe! Ang daming nag-send sa akin ng mga kabantusan na tanong. So, dahil dyan, dahil ginawa ko tong challenge na to, or dahil naisip ko tong challenge na to, gagawin ko siya in 3, 2, 1, let's go! Ay, by the way pala guys, nandito ako ngayon sa South Korea and wait nyo yung mga upcoming vlogs natin ng Korea. Basta kung anong ginawa ko sa Korea. Yung vlog ko din yon and panoorin nyo yun guys, please. Okay? So, ang dami kong sinasabi. Okay, ang first na tanong, ito talagang question na to. Hindi ko alam kung kaninong galing at saan ang galing. As in literal na anonymous siya. Okay, first question natin. Ano ang fetish ko? Fetish ko? Ano ba? Hindi ko rin actually alam ko anong fetish ko. Pero, siguro, kapag nagkaroon ako ng partner in future, siguro ang fetish ko lang, isa lang masabi ko, fetish ba yung sa ano? Yung, ano ba? Laging hinahalikan yung leg? Laging kinikis yung leg? Fetish ba? Hindi ko alam kung fetish yun, pero yun kasi yung lagi kong feeling ko, na foresee ko in my future na makikita ko na gusto ko laging ginagawa sa partner ko. So, I think that's my fetish. Ata, if I'm making sense. So, okay. Next question. Pinaka-weirdest daydreams. Ano bang, siguro ano na lang, ano ba yun? Could be fantasy ba? Or kung basta ko anong daydream ko. Pinaka-weird. Siguro, ang pinaka-weird na daydream ko is, nasa labas ako. Ganun ata. Guys, sorry, hindi ko talaga alam. Sobrang nahihiya ako. Pero dahil inaccept ko tong challenge na to, gagawin ko to. Basta yun, siguro ang pinaka-weirdest na daydream ko is yung nasa labas ako. Outdoor, kumbaga. So, kayo na lang mag-imagine. Kayo na lang mag-isip kung paano. Pero yun yung nasa weirdest na pinaka-weird na dream ko talaga. So, yun ang weird na dream ko. Hindi ko alam, or baka feeling ko marami lang ako na dream na weird pero hindi ko lang maalala. Pero so far kasi yung recent, yun yung lang yung pinaka-recent na panaginip ko na tingin ko weird. Yun. Okay guys, ayun ang next question natin. And sorry pala if ganyan yung lighting natin. Kung nakikita nyo ako ng maayos. Di good kasi laptop and screen lang talaga yung gamit ko ngayon sa ilaw ko. And sana maganda yung quality ng vlog ito. But anyway, yun. Ang next question natin ay, top or bottom daw ba ako? Guys, lagi ko sinasabihin sa vlog ko at lagi ko sinasabihin sa mga lagi ko kina-comment sa TikTok ko na I'm always on the top. Yun dapat yun. At wala ng iba. Okay? Huy, grabe. Ang next question natin ay, magkilikili reveal ka ba sa vlog, please? Guys, bakit ba gusto nyo lagi nakikita yung kilikili ko? I mean like, hindi ba pwedeng hindi talaga ako comfortable na ipakita yung kilikili ko? Or hindi lang talaga ako sanay? And you know, I'm not used to show my private or kung private ba yun. Basta hindi ako comfortable na ipakita yung kilikili ko sa vlog at sa video. And I don't think na mangyayari yun guys. Kaya wag na kayong umasa pa, okay? Ang makakita lang ng kilikili ko is yung taong mamahalin ko sa future. Okay? Kaya ikaw kung nanonood ka na tao ka na mamahalin ko sa future, umanda. Okay, di ko alam kung pang ilang question na to, but ito. What's your deal breaker sa relationship? Siguro, ang pagkakaintindi ko sa deal breaker sa relationship is hindi kasi siguro sobrang babaw nito or kasi feeling ko talaga respeto to eh. Siguro kapag nagkaroon ako ng relationship, sa pagkakaintindi ko ang deal breaker ko talaga is siguro ano ba yung meaning deal breaker? Wait lang, search nga natin. Okay.
So, ang deal breaker ko sa isang relationship ay ayokong magkaroon ng partner na iniisip ko pa. Yung to the point na ano ba, siguro like, when it comes sa peace of mind kasi, siguro ako as a boyfriend, siguro I can assure you, I can give you assurance na ikaw lang talaga yung mamahalin ko at ikaw at sa'yo lang ako uuwi. Siguro sa akin, gusto ko rin ng ganong partner na hindi magugulo yung peace of mind ko na baka may something, baka may ginagawang hindi maganda. Gusto ko yung partner na, alam mo yun, yung parang talagang makakasama mo talaga and feeling mo magiging healthy kayo. I know na walang perfect na relationship. Alam ko wala talaga. Lahat na pag-uusapan. Hindi ko alam kung yun talaga yung sagot ko sa tanong na ano yung deal breaker ko, pero yun kasi yung pagkakaintindi ko. Okay, ang next question natin ay, may niniligawan ka ba nga? Guys, to be honest, ngayon ko lang ito sasagutin. Wala. Wala pa akong dinidate or nililigawan ngayon. Crush, oo. Gusto, oo. Pero I don't think na I am ready na to court and di pa ako ready para pumasok. Kagaya ng sinabi ko, as I've said earlier, I'm not yet ready sa pagpasok sa isang relationship. And kasi, pagpasok sa relationship, sobrang commitment to na malaki. Kasi sobrang laking commitment to the point na hindi lang ikaw yung hinahawakan mo, kundi yung partner mo na din. And it is something na gusto ko, kapag handa na ako, kaya ko nang magmahal. And kaya ko nang i-open yung sarili ko sa commitment or sa relationship. And I can't wait, pero ngayon, hindi ko pa talaga kaya, guys. So, yeah. Okay! Next question. Magkaka-chance ba na ma-attract ka kay Ate Jai? Question lang po. Since sa last vlog namin ni Ate Jai, yung street food challenge ba yun? Madami nag-comment sa inyo na what if mag-jowa challenge daw kami. Sa TikTok din, marami nag-comment na what if maging kami na lang. Guys, please! Wala tayong asa na 24 hours jowa. Kasi ate ko si Ate Jai. And hanggang dun lang yon. And kung siguro kung magkaka-chance ba ako na ma-attract kay Ate Jai. Actually, ka-attract naman talaga si Ate Jai. Sobrang maganda. Ang ganda ni Ate Jai sa personal. And hindi lang yung physical niya, kundi yung inner niya, which is yung pagiging genuine niya sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa mga friends niya. And sobrang bait ni Ate Jai. And hindi ko alam kung... Feeling ko, I don't think na hindi ako ma-attract sa kanya kung ganun yung perspective at kung ganun ko na-force yung sarili ko na pwede akong ma-attract sa kanya. Pwede, oo, pwede. Pero hindi ko siya tinitinan as na-attract dahil gusto ko siyang jowa or gusto ko siyang maging jowa. Hindi ganon. Siguro na-attract ako to the point na syempre yung ugali, mabait, and caring si Ate Jai. So yun, sa mga tatanong guys, wala pong chance. Pero kung tatanungin niyo ako kung attract si Ate Jai sa personal or even sa personal, yes, ka-attract si Ate Jai. So next mamahalin ni Ate Jai, please, kailangan mong alagaan yung puso ni Ate Jai. Guys, sinagot ko na, wala talaga, pero kung kaibigan talaga, I'm here, Ate Jai. Don't worry. Next question, grabe to. The most embarrassing thing you've ever done. Siguro, my most embarrassing thing na ginawa ko, ano ba, siguro yung, hindi ko na, actually wala na akong maalala na kaya yung ginawa ko. Wala talaga akong maalala na. Pero, ang nasa utak ko ngayon, na kung anong ginawa kong kayaya is, naghaya ko sa hindi ko kakilala sa bar. Hindi ko alam. As in, syempre, medyo tipsy na rin ako and nagkakasayahan. Naghaya ata ako sa isang tao doon and hindi ko na maalala kung sino yun. Pero kung... Basta, sobrang yun na yung nakakaya sa akin na kinalabit ko talaga siya. As in, kinalabit ko siya, tapos sabi ko, hello, gumanon ako. And out of nowhere, hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Siguro, dala ng alak or what. Pero wala akong gustong gawin. As in yun talaga intrusive thoughts ko na, huy, maghay kaya ako dito. Yun yung ginawa ko. So, feeling ko yun yung medyo yung nakakahiyang side ko na hindi ko talaga matago-tago kapag nakinom ako. So, I think yun. Ang next question natin ay, maganda ba maging third wheel pagkasama mo ang Rivern? Pagkasama ko ang Rivern, isa naman sabi ko, grabe! Hindi, joke lang. Hindi, ayan si Ate Riva, ate ko yan, and si Kuya Vern, si kuya ko yan. Ayun, hindi ko na-feel na third wheel ako eh. May ganun kasi talaga siguro ang kaibigan na hindi nila ma-feel sa'yo na, uy, third wheel ka. Siguro sila yung mag-asawa or couple na, as in, caring sila eh. Sobrang caring nila na
hindi mo feel na parang kailangan mo dumistansya sa kanila. Syempre may mga boundaries pa rin naman, pero hindi ko na feel sa kanila na parang, uy, kailangan kong dumistansya, uy, kailangan kong magkaroon ng boundary sa gantong joke, sa gantong bagay, hindi ko na feel yon. So, ang masabi ko by that is, so in short, maganda man maging third wheel pagkasama mong River. Yes, kasi lagi kang nalibre ng pagkain! And lagi ka nilang sagot. Hindi. Kidding aside. Ayun, hindi, ewan ko, na-enjoy kong maging third wheel kila Ate Riva and Kuya Fern. And at the same time, hindi ko na feel na nasa third wheel ako. So, yun. Okay, ang next question ay, ito, I think this is the last question, pero grabe to, hinuli ko talaga to. Wild sex experience. Grabe, sa dinami-dami ng tanong at pwedeng tanongin sa akin ng grabe. Ang pinaka-wild sex experience ko is wala po. Wala ba? wala talaga. Ano ba? Hindi ba ako, ano ba? Alam ko, wala. Wala ata. Pero, wala pa akong naka-ganon. Pero, meron syempre akong na-kiss. Or, hindi naman ako magpapang-impo ko dito. Eh, syempre may na-kiss ako. And that is something na medyo wild na sa akin. Kasi hindi ko pa talaga alam yung mga ganyang bagay. Pero hindi ako magpapa-impo ko or not gonna lie. Pero, syempre, nakipag-kiss na ako. Syempre, sa partner ko lang naman. Sa partner ko lang naman ako nakipag-kiss. And, wala pa akong natatandaan na ginawa kong napaka-wild kundi sa kiss. Kasi ako, wild ako, Mr. Chocolate. Hindi yun. Basta wala. Hindi, pero sa kiss talaga, when it comes in kissing, wild talaga. Yun yung nagiging, yung feeling ko proud ako Yun yung feeling ko na medyo kaya kong buhatin yung sarili ko. So, ayun. Lang naman yung vlog natin for today. And sana nag-enjoy kayo. Ako ngayon kasi gusto ko nang lumubog sa iya kasi hindi ko alam kung lahat ng sinagot ko nakakatawa or tingin nyo nagsisinungaling ako. Pero guys, promise, cross my heart, hope to die. Yun talaga ang mga nangyari sa buhay ko. And kung may gusto pa kayong malaman sa buhay ko, mag-comment kayo dyan kung ano pang gusto nyo challenge na gawin ko in my next video. Thank you guys so much for watching and sana nag-enjoy kayo. And kung nag-enjoy kayo, please subscribe and like this video. I hope you guys see you soon on my next vlog. And I love you all. Bye-bye. Bye!